Natigilan si Regan. Kailangan niyang i-discuss ang reform plan ng grupo sa board of directors. Bakit siya babalik sa Dianggasas sa kritikal na oras na to? Sir, nag-aalala ka ba kay Miss Murphy? Ang mahinang tanong ni Regan. Huwag kang mag-alala, babantayan siya ng mga tauhan ko. Ligtas siya. Hindi napigilan ni Maddox na suminghal. Kung ganun, bakit hindi siya sumasagot sa tawag? Balisa siya. Hindi alam ni Regan kung anong isasagot niya dito. Sa totoo lang, maraming dahilan kung bakit hindi masagot ng isang tao ang kanilang phone. Maaring naubusan ng baterya ang kanyang phone. Hindi niya ito narinig o walang signal. Higit pa dito, tumatawag siya sa kalagitnaan ng gabi. Gusto niyang sagutin niya kagad ang kanyang tawag. Hindi ba kailangan ni Miss Murphy ng tulog? Iyon ay hindi kumbinsido si Maddox. Kinuha niya ang susi ng kotse niya at tumakbo siya palabas. Biglang tumunog ang phone niya. Napahinto siya nang makita niya ang screen at nanginginig ang kamay niya noong sinagot niya ito. Wifey, pasensya na hubby. Si Pamela na nasa kabilang linya ng phone ay parang kagigising lang. Nag-dinner kami ni Zora kagabi at uminom kami ng beer. Alam mo naman kung gaano ako kahina sa alak. Nalasing ako pagkatapos kong uminom ng kaunti. Kaya nakatulog ako kagad pagdating namin sa bahay. Hindi ko narinig yung phone ko. Napasandal sa pader si Maddox. Naglaho ang tensyon na nararamdaman niya. Napalunok siya at nagsalita siya sa pagkaraan ng ilang sandali. Oh, nataranta si Pamela nang marinig niya yon. Nagtanong siya. Galit ka ba, hubby? Nanatiling tahimik ang lalaki, ngunit namumulang kanyang mga mata. Naramdaman niya na nanuyo ang kanyang lalamunan. Huminga siya ng malalim at bigla siyang ngumiti. Pakaramdam niya ay nalampasan niyang isang sakon at masaya siyang ngumiti. May napagtanto sa Regan sa isang tabi. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit palaging sinasabi ni Henaro na para siyang baliw. Hindi lang siya mukhang baliw. Baliw talaga siya. Hubby? Hubby? Nagsimulang mataranta si Pamela. Galit ba talaga siya? Pasensya na, hubby. Inamin ng babae ang kanyang pagkakamali ng may malambing na tono. Hindi na ako iinom ulit kung wala ka sa tabi ko. At kahit natutulog ako, ilalagay kong phone ko sa tabi ko. Ipapangako ko na sasagutin ko kagad ang phone ko. Sige. Gumuso siya at nagpatuloy siya sa pagsasalita. At saka sasagot ako kagad sa mga message mo. Hindi kita paghihintayin. Sige, hindi kita dapat pinag-aalala kung nasaan ako. Hehe. Tatawagan kita para ipaalam sa'yo na ayos lang ako. Natawa si Maddox. Nakaramdam ng pagkatalo si Pamela. Ang dami niyang sinabi. Pero maikli lang ang sagot niya. Tila ayaw niyang tanggapin ang paghingi niya ng tawad. Kailan pa siya naging ganito kalamig sa kanya? Ngumuso siya at ginamit niya ang kanyang alas. Malambing niyang sinabi na, Hubby, narinig yun ni Regan at muntik na siyang mawala ng balanse at matumba. Tinignan niya ng masama si Maddox. Tinakpan niya ang receiver. Bumalik siya sa kanyang silid at sinara niya ang pinto. Hubby, patawarin mo ko, okay? Hindi ka naman nagsasalita. Ano bang kailangan mo sa akin? Hubby, nasa Centrolis ka ba? Kung patuloy kang magagalit sa akin, pupunta ako dyan at kakapit ako sa iyo araw-araw. Tingnan natin kung paano ka magsasani at pupunta sa mga laban mo. Sa wakas ay tumawa si Maddox. Ang malalim at nakakakilig niyang boses ay umabot sa puso ni Pamela sa pamamagitan ng phone. Magpakabait ka, ang sabi niya. Malapit na akong umuwi. Okay. Nanatiling nakatayo sa labas ng pinto sa Regan sa loob ng ilang oras. Nakahinga siya ng maluwag na marinig ang tawanan sa loob ng silid. Buti na lang at hindi si Pamela ang napahamak kagabi. Kung hindi, siguradong nasa Splendor Mountain na ang libingan ni Thaddeus bukas. Pagbukas ng pinto, lumabas si Maddox na may ngiti sa kanyang muka. Halatang masaya siya ngayon. Tawagin mong driver, lalabas tayo mamaya. Nagulat si Regan. Ano? Ibinilin sa akin ni Pamela na bumili ako ng mga local na specialty mula sa Centrolis para sa kanya. Ano? Siya mismong bibili ng mga to. Ginawa ni Regan ang lahat upang kausapin siya ng mahinahon. Sir, may meeting tayo kasamang board of directors mamaya.
Anong meeting? Tumaas ang matatalim na kilay ni Maddox. Sa tingin mo, may pakialam ako? Walang masabi sa Regan. Bakit nakatayo ka lang dyan? Tawagin mo ng driver. Bumangon si Zora mula sa kama at sumandal siya sa may pintuan. Nang maamoy niyang amoy na nagmumula sa kusina, nagising siya at tumakbo siya palabas na nakapaa. Gaya ng inaasahan, hindi siya binigo ng hapagkainan na sumalubong sa kanya. Wow, Pamela, may magic ka ba? Napabuntong hininga siya. Napakarami mong niluto ngayong umaga. Natawa si Pamela at naisip niya na tapos na ito habang nilalagay niyang kaldero ng chicken soup sa mesa. Kain na. Ipinasa niyang mga kubyertos kay Zora. Hindi ko alam kung anong gusto mo kaya nagluto ako ng parehong matamis at malinamnam na pagkain. Sana ayos lang sa iyong pagkain. Paano hindi ko magugustuhan ng pagkain? Si Zora ay parang isang matakaw na kuting habang kumakain siya ng pancake at may hawak na tinapay sa kanyang kamay. Masaya siyang kumakain, nakakaaliw ang almusal na ganito at parang may magic si Pamela. Hindi katakataka na gusto ng kanyang kapatid na manatili kasama niya. Tila dapat ay mapagtagumpayan muna niya ang tiyan ng lalaki bago ang kanyang puso. Humagikhik si Zora nang maisip niyan tungkol dito. Anong meron? Kakaibang tingin ni Pamela sa kanya. Napakasaya mong kumain ng almusal? Wala. Iniisip ko lang siguro na sobrang saya ni Denver dahil kasama ka niya. Sobrang saya ko sa almusal na ginawa mo. Namula si Pamela. Ang mga sinabi ni Zora ay gaya ng kay Denver. Natuwa siya at nagsalin siya ng gatas para kay Zora. Zora, sa regalya ka tumutuloy ngayon, tama? Ihahatid kita mamaya. Ayos lang ako, ngumisi si Zora. May susundo sa akin. Sino? Pinilit ni Zora, nitago ang kanyang ngiti. Ngunit madaling hulaan ng susundo sa kanya. Isang lalaki base sa kung gaano ka-in love ang itsura niya. Ilan sandali pa. Napatunayan ni Pamela na tama ang kanyang hula. Pinakilala ni Zora ang lalaki sa baba. Eto si Arch Tuazon, kaibigan ko. Mas parang boyfriend mo. Hindi siya binisto ni Pamela. Kung tutuusin, 18 taong gulang pa lamang ang dalaga at mapapahiya siya. Nang gusto kong bibistuhin siya ni Pamela. Tinignan ni Pamela ang lalaki. Mukha siyang matangkad at malinis. Isang gwapong lalaki na mangingibabaw sa gitna ng karamihan. Pero sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng pangingilabot ng magtagpong mga mata nila. Ang lalaki kakaiba't nakakalungkot na aura. Marahil itong tipo ng lalaki na gusto ng mga batang babae. Magalang nang umiti si Pamela at nakita niya si Zora na nakahawak sa kamay ng lalaki. Pamela, aalis na kami. Ingat kayo. Naglakad palayo si Zora kasama si Arch. Ngunit hindi napigilan ni Pamela ang kakaibang pakaramdam niya sa lalaking yun. Nasa meeting room ng main building ng Crawford Manor si Maddox. Idiniscuss niya ang ilang mga bagay sa kumpanya sa ilan sa mga pangunahing shareholder. Sumandal siya sa kanyang upuan. Pagod ni hinaplos ang pagitan ng kanyang mga mata. At pagkatapos inilabas niya ang kanyang phone upang basahin ang mga text ni Pamela. Ang pinakabago ay mula pa kaninang umaga. Nag-aral si Pamela kung paano gumawa ng isang Black Forest cake. Kaya kumuha siya ng litrato at pinadala niya ito sa kanya. Napangiwi si Maddox, nagsisimula ng matunaw ang malamig na ekspresyon na nasa kanyang mukha mula pa noong nasa meeting siya. Gusto niya talagang bumalik ng mas maaga. Ngunit pumasok si Regan, marahan siyang tinanong ni Maddox. Kamusta na si Lolo? Ayos lang. Sa tingin ko, ang sagot ni Regan. Binabantayan siya ng ilang mga direktor ng ospital. Magiging ayos lang siya. Pero hindi niya magagawang asikasuhin ng kumpanya ngayon. Nanigas ang ngiti ni Maddox. Noong gabing muntik na niyang mapatay si Tadeus, dumating ang balita tungkol sa malubhang pagkakasakit ng kanyang lolo. Sinabi ng ilang mga butler at katulong na karaniwang nagsisilbi kay Logan na natakot sa kanyang matanda at tumaas ang presyon ng dugo nito, na naging dahilan para mawalan siya ng malay. Sa wakas, wala na sa kritikal na kalagayan si Logan. Ngunit hindi siya maaring magpagod o magulat. Walang magawa si Maddox kung hindi pansamantalang patakbuhin ng Crawford Group alang-alang sa kanyang lolo. Dahil dito, patuloy na naantala ang kanyang pagbabalik sa Diangasas. Hindi nagreklamo si Pamela tungkol dito. Sinabihan niya lamang siya na gawin ang anumang kailangan niyang gawin at huwag siyang mag-alala. Kaso lang, hindi mapigilan ni Maddox na mag-alala. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya siya nakikita.
Pwede na bang bisitahin si Lolo ngayon? Sinabi ni Uncle Clark na si Mr. Nicolo ang nag-aalaga sa kanya. Napahinto si Maddox at napangiti. Naalala niyang pakikipagtalo ni Kailin kay Harold sa phone 2 araw nang nakakaraan. Tila dahil ito sa pinakiusapan ni Kailin kay Harold na alagaan si Logan dahil may sakit siya. Ngunit si Harold, na mabagal mag-isip ay nanatiling tahimik. Pinagalitan siya ni Kailin. Hahayaan mo ba na maungusan ka na naman ng nakababata mong kapatid kapag tumanggi kang kumilos ngayon? Harold Crawford, bakit napakahina mo? Hindi ka makakuha ng kahit na tira-tira man lang kapag nakipag-agawan ka. Kay Nicolo, umiling si Maddox at tatayo na sana siya nang kumatok ang kanyang assistant para sa Crawford Group at pumasok para ibigay ang isa pang stock na mga dokumento. Mr. Maddox, ito ang trial proposal para sa reorganization ng kumpanya. Sinabi ni Mr. Logan na makipag-meeting ka sa mga departamento na may kinalaman dito ngayon. At dapat ay magkaroon kayo ng preliminary outcome. Naningkit ang mga mata ni Maddox. Paborito siya ng kanyang lolo, kahit na noong malakas pang lolo niya. Kailanman hindi siya binigyan ng ganito karaming gawain ng matanda sa loob ng isang araw. Bakit niya ginagawa ito ngayon? Base sa kung gaano kakaibang mga nangyayari, pinagdududahan niya ang intensyon ni Logan. Sige, nananatiling walang pakialam si Maddox. Itapat mo ng 4 p.m. ang meeting. Libre ako ng 1 oras bagong meeting. Gusto ko munang bisitahin si Lolo. Bahagyang nagbagong ekspresyon ng assistant. Mr. Maddox, Ano? Nakakatakot ang presensya ni Maddox. May sakit ang lolo ko at gusto ko siyang bisitahin. Pipigilan mo ba ako? Lumapit si Regan upang pigilan ng assistant. Hindi nangahas ang assistant na gumalaw at wala siyang nagawa kung hindi pinagmamasdan si Maddox na umalis. Sumandal si Logan sa kama. Ang ilang malalaking screen sa harap niya ay pinapakita ang recent data at mga report ng kumpanya, pati na rin ang kinalabasan ng pamamahala ni Maddox sa nagdaang ilang araw. Tumango siya ng may pagsang-ayod sa kanyang ekspresyon. Pumasok si Nicolo na may dalang bowl ng tonic at nilagay ito sa tabi ng kama. Naglakas loob siyang ihain ito kay Logan matapos lumamig ang tonic. Dad, ginawa ko to para sa'yo. Tikman mo. Tumingin si Logan sa kanya at kinuhang remote control para patayin ang screen. Ha, Dad? Patuloy na nagsalita si Nicolo. Ang galing ni Maddox. Napakahusay ng pagpapatakbo niya sa Crawford Group sa loob lamang ng ilang araw. Sinasabi ng lahat ng tao sa kumpanya na kagaya mo siya noong kabataan mo. Siyempre, ngumiti si Logan. Paano ako magkakamali sa taong personal kong si Nanay? Masama ang loob ni Nicolo ngunit hindi niya ito maipakita. Tama, binugbog ni Maddox si Thaddeus nitong nakaraan. Okay lang ba siya? Oo naman. Nakangiting sagot ni Nicolo. Ang batang yun, si Thaddeus ay dapat lang naturuan ng leksyon. Tama si Maddox sa pambubugbog niya sa kanya. Alam kong sinasabi mo lang yan, anak mo siya. Masasaktan ka rin. Dad, pinayuhan ko si Maddox. Babae lang yun, hindi niya kailangang makipag-away sa nakatatanda niyang pinsan. Humigop ng tonic si Logan. Disente ang lasa nito. Sa totoo lang, isa lang itong hindi pagkakaunawaan sa pagkakataong ito. Ang paliwanag ni Nicolo. Ang babaeng yun ay hindi si Pamela Murphy. Kahit hindi siya yun, halatang mawawala sa sarili si Maddox. Sa tuwing nandyan ang babaeng yun. Nagdilim ang tingin ni Logan. Kaya dapat pa ring mawala si Pamela Murphy. Naisip ni Nicolo na ito ng kanyang pagkakataon sa wakas. Ay oras na para patunayan niya ang kanyang sarili. Dad, may idea ko. Pero hindi ko alam kung magtatagumpay ito. Lumingon sa kanya si Logan. Matalim ang kanyang mapanghusgang tingin habang nakangisi siya. Nabalitaan ko na nakakuha ka na ng isang lihim na sandata at tinatago mo to. Kumabog na malakas ang puso ni Nicolo. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Ngumisi si Logan. Pero dahil meron kang isang lihim na sandata, mabuti pang gamitin mo to. Dad, ibig mo bang sabihin? Kumurap ang mga mata ni Nicolo. Ipadispatch ako kay Denver Stewart si Pamela? Eksakto sa iniisip ni Nicolong nasa isip niya. Bagamat lihim niyang sinanay si Denver mula noong nahuli nila siya, hindi siya maikukumpara kay Maddox. Magkaibang magkaiba silang dalawa.
Gaano man magsanay ang lalaki, hindi kailanman magiging tigre ang isang daga. Ang planong pagpanggapin si Denver bilang si Maddox at ipadala siya sa Cheeseland para pirmahan ang loan. Ang nasa Cheeseland ay nanay ni Maddox. Kapag may nangyari, mapapahamak si Nicolo. Kamukha ba talaga ni Denver si Maddox? Kalmado niyang tinanong ni Logan. Pinagpawisan si Nicolo. Oo, may marriage agreement daw ang mga Murphy sa kanya. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, ang ating si Maddox na nagpapagaling sa ngayon. Agad na tinikom ni Nicolo ang kanyang bibig. Kapag nagpatuloy siya sa pagsasalita, hindi maiwasang mabanggit ang tungkol sa bagbagsak ng eroplanong sinasakyan ni Maddox. Anyway, yun ang nangyari. Tumawa si Nicolo. Dad, ito isang hindi pagkakaunawaan. Marahil ay ngayon lang nakilala si Maddox sa isang inosenteng babae. Mula sa isang malit na lugar at novelty lamang ang habol nito dito. Kapag wala na yung babaeng yun, si Maddox pa rin ang magiging pinakamahusay na tagapagmana ng mga Crawford. Haha, tunay ang paghalakak ni Nicolo sa pagkakataong ito. Ang pagdispatcha kay Pamela ay pagpatay din kay Maddox. Mas mainam at mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa pagsabotahe sa eroplano. Higit pa dito, hindi siya direktang masisisi dito. Ayaw din ni Logan sa babaeng yun. Habang pinag-iisipan ito ni Nicolo, mas tumataas ang tingin niya sa sarili niya. Ngumisi siya. Dad, huwag kang mag-alala. Nahanap ko ng address ni Pamela. Nagbukas siya ng isang maliit na cafe kasama si Maddox sa Diangasas. Papupuntahin ko si Denver doon ngayon. Kailangan mong panatilihin si Maddox dito. Nakangiting tumingin sa kanya si Logan. Sige, ikaw nang bahala. Siguraduhin mong malinis ang trabaho mo. Pero kapag naisip ni Maddox na imbestigahan ito, kailangan mag-ingat ni Nicolo sa Panginoon ng pamilya. Kung sa bagay, ayaw niya makita ang libingan niya sa Splendor Mountain. Akong bahala sa kanya kapag nangyari yun. Ang sagot ni Logan. Yun lang ang hinihintay ni Nicolo. Umalis siya at tumawa siya pagkatapos. I-book mo si Denver ng flight ngayon din. Papunta sa Diangasas, 2 oras mula ngayon. Agad niyang inasikaso ang plano nila. Kapag naidispatcha niya si Pamela, hininaan ni Nicolo ang kanyang boses. Humanap ka ng pagkakataon at patayin mo rin siya. Bago makarating si Maddox sa pintuan ng main building, nakita niya si Clark na palabas doon. Ayos na bang kalagayan ni Lolo? Mas maayos ng lagay niya ngayon. Nakonsensya si Clark. Anong sabi ng doktor? Ano? Hindi alam ni Clark kung anong isasagot niya. Minsan hindi rin niya alam kung anong ginagawa ni Logan. Kung gusto niya si Maddox ang mamahala sa kumpanya, dapat sabihin niya na ito ng harapan. Bakit kailangan niyang magpanggap na may sakit? Nag-aalala ba siya na aalis ulit si Maddox sa Centrolis? Kahit wala si Maddox sa Centrolis, nagsumikap pa rin siya para sa kumpanya. Umiling si Clark at bumuntong hininga. Sir, malamang ay masyado na lang matanda si Mr. Logan. Hindi na siya tulad ng dati. Isa pa, masama ang pakaramdam niya. Mas kailangan mo siyang intindihin. Tumango si Maddox. Pupuntahan ko siya, katutulog lang niya. Binigyan siya ni Clark ng isang stack ng mga dokumento. Bago siya matulog, hiniling niyang tapusin mo ang mga ito't bumalik ka mamayang gabi. Pero hindi ba kabibisita lang sa kanya ni Uncle Nicolo? Natigilan si Clark, dumating nga si Mr. Nicolo. Umalis siya kagad pagkatapos niyang ibigay ang tonic. Nagsalubong ang kilay ni Maddox. Pakaramdam niya ay hindi tama dito. Ilang oras siyang nakatayo sa labas at bumalik siya sa kanyang meeting room. Napagod siya sa walang katapusang mga business meeting. Gusto niyang humiga sa kwarto, ngunit sunod-sunod ang mga international call na natatanggap niya. Hello Maddox. Alam na kagad ni Maddox nung narinig pa lang niya ang boses na ito, ang Speed Demon. Napangiti si Maddox. Ma'am, bakit ka tumatawag ng ganitong oras? Kung isa sa alang-alang ang pagkakaiba ng oras, umaga dapat sa Ricos ngayon. Mahalagang kanyang ina sa kumpanya, kaya imposibleng malaya siyang tumawag at makipag-usap kapag oras ng trabaho. Sagutin mo muna ang tanong ko. Hindi ba't sinabi mo na may peking anak ako na pupunta para sa akin at sinabi mong hulihin ko siya ng buhay? Ilang araw nang lumipas. Nasaan siya? Kumunot ang noon ni Maddox. Kung tama siya, dapat kumilos na sila Nicolo at Tadeus. Kinutuban ng masama si Maddox. Seryoso siyang nagtanong.
Regan, anong ginagawa ni Uncle Nicolo nitong mga nakaraang araw? Sa tingin ko, nanatili lang siya sa tabi ni Mr. Logan. Si Thaddeus, bago pa makasagot si Regan ay mas lalong tumindi ang masamang kutob ni Maddox. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito noon. Para bang hiniwang kanyang puso. Tinawagan niya si Pamela ngunit walang sumasagot. Sumimangot ang mukha ni Maddox at kaagad siyang nagdesisyon. I-book mo ko ng flight. Babalik ako sa Jangasas ngayong din. Pero sir, hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Hindi mapakali si Maddox sa hindi malamang dahilan. Hinila niya ang korbata niya at naramdaman niya ang pagtibok ng puso niya. Nakahanda na si Pamelang isara ang cafe. Pagdating ng gabi noon makarinig siya ng mga ingay sa pintuan. Tumingin siya sa labas at nakita niyang isang matangkad na tao na naglalakad sa balkonahe. Natuwa siya at nagulat, sumigaw siya. "Darling!" Medyo nagulat ang lalaki. Habang dahan-dahan siyang tumingala, hindi siya gaanong kaakit-akit tingnan sa mga oras na yon at makikitang kamanyakan sa kanyang mga mata. Kaya lang sobrang kahawig ng kay Maddox ang mukha niya. "Honey, di ba sabi mo isang linggo ka pang makakabalik? Ginulat mo naman ako. Sinusubukan mo ba akong sorpresahin?" Tumakbo si Pamela na parang isang masayang ibon papunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Gayunpaman, nung sandaling niyakap nga siya, bigla siyang minaramdamang kakaiba. Napahinto siya at bumitaw upang tingnan ng maigi ang lalaki. Ang suot ng lalaki hindi ang damit na inimpake niya para sa kanya. Tila kakaibang tingin ng lalaki. Ngunit noong nagtagpo ang kanilang mga mata, kitang-kita niyang pagnanasa sa mga ito. Tinignan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa at kinilabutan siya sa pagnanasa sa mga mata ng lalaki. Kinilabutan si Pamela at hindi niya napigilang mapaatras. Dati kapag umuwi siya pagkaraan ng ilang araw, ganun din siya. Ngunit hindi siya titingin sa kanya ng ganito. Anong nangyari sa kanya? Humabog ang puso ni Pamela, pinilit niyang ngumiti. "Darling, pagod ka ba? Bakit hindi ka magpahinga? Magluluto ako ng simpleng pagkain para sa'yo." Tumango si Denver at pumasok sa cafe. Sumunod si Pamela at napatingin siya sa labas. Nakakapagtaka, hindi ba siya nagmaneho pabalik? Nasaan ang bagahe niya? Nagbago na niya ang ugali ng lalaking magsuot ng itim. At kadalasan ay puti at gray ang suot niya. Bakit nakaitim na naman siya ngayon? Ang gulo ng isip ni Pamela, nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pagbabago sa kanyang asawa ngayon na nagpapabagabag sa kanya. "Bakit ka nakatayo dyan?" Lumingon si Denver. "Pasok ka." Dahil sa gulat, tumakbo si Pamela at sinubukang kumapit sa kanya. "Darling, may sakit ka ba? Bakit paus ang boses mo?" Mukhang naalarma si Denver at hinawakan niyang patalim na nakatago sa damit niya. Sinabi sa kanya ni Nicolo bago siya dumating na dapat siyang kumilos ng mabilis at hindi dapat gaanong magsalita para walang ibang makapansin. Mukhang hindi madaling idispatcha ang babaeng ito. Higit pa dito, kailangan niya siyang kaladkarin sa isang liblib na lugar para patayin. Malaking katangahan kung papatayin niya siya sa cafe. Hindi naiwasan ni Denver na muling mapatingin kay Pamela. Eto siya, ang babaeng pinakasalan ni Maddox kapalit niya. Hindi niya akalain na si Maddox ang mag-aayos sa kasal niya nung nagpapagala-gala siya sa lansangan. Ipinikit niyang kanyang mga mata. Maganda si Pamela, nakakapanghinayang siyang patayin. Kahit papaano, dapat i-enjoy muna niyang oras niya kasama siya. Napangiti si Denver. Makikitang kademonyuhan sa kanyang mga mata. Umubo siya upang pagtakpan ito habang mabilis na nagsali ng tubig si Pamela para sa kanya at sinabihan siya na umupo at maghintay. Dali-daling sinuot ni Pamela ang apron at nagsimula siyang magluto. Sa gilid ng kanyang mata, naabutan niyang lalaki na hindi mapakali sa upuan. Tumingin siya sa paligid na may kakaibang ekspresyon. Tinitigan niya maging ang isang maliit na tasa ng kape. Langit at lupang pinagkaiba nito mula sa Denver na kilala niya. Napahinto si Pamela sa kanyang ginagawa at nakita niyang kahon ng fennel seeds sa gilid. Na walang pag-atubili, kumuha siya ng fennel seeds at sinaboy niya to sa ibabaw ng baked chicken rice. Nakatatapos niya lang gawin. Darling, handa ng pagkain. Nakangiting inihain ni Pamela ang pagkain. Nagulat si Denver at muntik na niyang mabitawan ng tasa. Habang inaabot niyang isang kamay niya upang iayos ang tasa. Napansin ni Pamela ang finger cut sa kaliwang hinliliit niya. Nagulat siya.
Darling, ano nangyari sa kamay mo? Nasaktan ka ba? Inangat ni Denver ang ulo niya para titigan ng masama si Pamela. Napahinto si Pamela. Ngayon niya lang nakita ng ganun kabangis sa mga tingin ng lalaki. Honey, anong? Ayos lang ako. Niyuko ni Denver ang kanyang ulo at kinuha niyang kutsara. Gamit ang kaliwang kamay niya bago siya nagsubo ng kanin. Papasok sa kanyang bibig. Maingay siyang kumain at niluwa niya sa sahigang hindi niya gusto. Naalarma si Pamela noong hindi niya inayawan ang lasa ng fennel seeds. Ayaw na ayaw ito ng kanyang asawa. Nakaramdam ng pangingilabot si Pamela at pinagpawisan ng malamig ang kanyang mga palad. Nanatiling nakatingin sa kanya si Pamela habang dahan-dahan siyang umaatras. Mabilis na inubos ni Denver ang baked rice at pinunasan niyang kanyang bibig. Lumapit si Pamela para maglinis. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang katawan na abala sa paglilinis, ngumisi si Denver. Gusto mo ba ng kape? Nataranta si Pamela nung nagtagpo ang kanilang mga mata. Dinilaan ni Denver ang kanyang labi at pinunasan ang gilid ng kanyang labi. Gamit ang kanyang hinlalaki. Ngumisi siya ng masama. Ayaw ko ng kape, mapait yun. Kailanman hindi ko nagustuhan yun. Huminga ng malalim si Pamela. Sumagi sa kanyang isipan ang taong nakita niya sa dalampasigan noong tumuli siya sa Hot Spring Hotel sa Centrolis. Nilapitan siya ng lalaki at biglang naglabas ng patalim. Ang mabangis na kislap sa kanyang mga mata ay pinaigting ng malamig na kinang ng patalim. Sumigaw si Pamela at tumakbo siya papunta sa pinto. Ngunit nahablot na lalaki ang kanyang buhok at kinaladkad siya pabalik sa loob. Huwag! Tulong! Honey, iligtas mo ako! Denver, iligtas mo ako! Tumawa si Denver at inihagis siya sa gilid. Tumama ang noo ni Pamela sa bar at dumugo ito. Sinamantala ni Denver ang pagkakataon upang ilak ang pinto ng cafe. Tiniis ni Pamela ang sakit at pinilit niya rin ang sariling manatiling gising. Nakita niyang dahan-dahang lumalapit sa kanyang lalaki na parang isang demonyo. Ang tunog ng mga bota niya sa kahoy na sahig ay parang pagkatok ni kamatayan. Huwag ka nang umiyak, ngumiti siya. Ako si Denver. Nagkaroon ng ugong sa tenga ni Pamela. Habang lalalaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi mo kilala kung sino pinakasalan mo ha? Tinutok ni Denver ang patalim sa kanyang leeg. Ha? Ako ang asawa mo. Ikaw ang asawa ko. Hindi, hindi! Nadurog ang puso ni Pamela. Pakiramdam niya ay nahuhulog siya sa kawalan. Alam kong baka magalit ka kapag sinabi ko to. Pero asawa mo ko. Ngumisi si Denver. Huwag ka mag-alala, bibilisan kong gagawin ko. Kaya hindi ko gagawing mahirap ang pagkamatay mo dahil mag-asawa tayo. Pero bago yun, walang tigil na tinawagan ni Maddox si Pamela nung makababa siya ng eroplano. Ngunit walang sumasagot, kinain siya ng masamang kutob niya na parang daan-daang libong uod. Nagmamadali siyang umuwi ngunit nakita niya mga tauhan ni Regan sa baba. Natulala sila nang makita nila siya. Mr. Maddox, hindi ba nasa cafe ka? Ano? Bumilis ang tibok ng puso ni Maddox. Anong cafe? Sabi ng dalawang tauhan natin, doon na nakita ka daw nilang pumasok sa cafe. Sinabihan kami ni Regan noon na huwag kayong istorbohin ni Miss Murphy. Kaya umalis na sila pagkatapos kanilang makitang pumasok. Buiset! Agad na naintindihan ni Maddox ang nangyayari. Ang pumasok sa cafe ay si Denver Stewart at ngayon, mag-isa siyang hinaharap ni Pamela. Ihatid niyo ako doon ngayon din. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard at sumakay sila sa kotse upang magmaneho papunta sa cafe sa lalong madaling panahon. Namamagang mukha ni Pamela dahil sa mga sampal ni Denver. Unti-unti siyang nawawalan ng malay. Kumapit siya sa huling latak na enerhiya na meron siya upang magpumiglas. Ngunit inilagay ni Denver ang patalim sa kanyang leeg at hiniwang kanyang balat. Unti-unting tumutulong kanyang dugo habang isang kamay ni Denver ay biglang pinunit ang kanyang damit. Sandali! Buong lakas na simigaw si Pamela. Denver, ayoko dito. Anong sinabi mo? Pinilit ni Pamela na pigilan ang kanyang mga luha at ginawa niyang lahat ng makakaya niya upang huminahon. Ang ibig ko sabihin, masyadong malamig ang sahig. Ha? Ang dami mong gusto. Total, mamamatay na ako. Tumingin si Pamela sa kanya. Denver, nakakulong na ako dito. Nag-aalala ka ba na makakatakas ako? Sabi mo mag-asawa tayo. Hindi ka ba talaga papayag sa una't huling kahilingan ng asawa mo sa'yo? Tumingin si Denver sa paligid. Kung ganun, saan mo gustong lumipat? Ayos na ako sa storeroom na yon. Tumuro si Pamela. May kutsyon doon at soundproof to.
Walang makakarinig sa atin. Gumalaw ang kamay ni Denver na may hawak na patalim at inalis niyang patalim sa leeg ni Pamela. Kung ayaw mong maniwala sa akin, itali mo ko at dalhin mo ko doon. Itali ka? Oo. Bumilis ang tibok ng puso ni Pamela. Wala ka bang sinturon? Tumingin sa baba si Denver at biglang ngumisi ng masama. Hindi niya inaasahan na ganitong gusto ng babae kahit na mukha siyang mahinhin at tahimik. Nilamon siya ng kanyang pagnanasa. Ibinaba niyang patalim para tanggalin ang kanyang sinturon. Nasa sahig si Pamela. Habang tinatanggal ni Denver ang kanyang sinturon, bigla siyang tumayot sinipa ang patalim sa malayo. Hindi niya kayang labanan si Denver, ngunit mas gugustuhin niyang parehong wala na sa kanilang patalim. Nabigla si Denver. Bago pa siya makakilos, nakita niya si Pamela na dumampot ng ashtray sa counter at binatuto sa kanya. Ah! Nabiyak ang balat ni Denver nung tinamaan siya nito at tumulong dugo mula sa kanyang ulo. Punyeta ka! Pinaglalaruan mo ko ha? Hinablot ni Pamela ang piraso ng salamin mula sa sahig upang saksakin si Denver. Ngunit tanda siya sa pagkakataong ito. Hinawakan niyang pulso ni Pamela at pinihit niya to. Namilipit sa sakit si Pamela at bumagsak siya. Muling dinampot ni Denver ang patalim. Nasilaw si Pamela sa pagkislap ng talim nito. Puta ka! Ipapadala kita sa impyerno ngayon mismo! Habang tulala si Pamela, nakarinig siya ng malakas na ingay. Nakakabinging tunog ng balang tumatago sa salamin. Pagkatapos nagkaroon ng kaguluhan. Bumagsak si Pamela sa sahig. Nawalan siya ng malay. Kumapit siya sa huling hibla ng lakas na loob na meron siya habang gumagapang siya palabas. Honey, iligtas mo ko. Sa kabila nito, may kamay na biglang humablot sa buhok niya. Napaiyak siya sa sakit. Para bang matatanggal ang anit niya. Bago siya nawalan ng malay, naramdaman niyang malamig na patalim na humiwa sa kanyang balat at narinig niya ang boses ng lalaki. Ano nang mangyayari ngayon nasa panganib si Pamela? Magawa kaya siyang mailigtas ni Maddox? Dahil sa paglabas ng tunay na Denver, malaman na kaya ni Pamela ang tunay na pagkatao ni Maddox? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.